Ready ka na, Goku? Ang dami mong dala. So, yan. Dalawang bag, full pack ang top box. Talagang matinding laban to. Magandang araw! Ito na po yung pinaghandaan natin na biyahe. Manila to Leyte. So, ang plano natin, pagdating ng gabi, hindi na tayo magbabaka sakali sa kalsada ay mag-check-in na tayo. Una, hindi natin kabisado yung daan doon. Although may Google Map naman, pero safety first. Mas mainam na yung daytime tayo bumiyahe. So, ngayon, nandito pa tayo sa Valenzuela. Ngayon ay April 25, alas 3:40 na ng madaling araw. At biyernes ngayon. So, inaasahan natin, pagdating natin ng gawin ng Lumban, eh, may liwanag na. Maaga tayong malis para yung walang traffic dito sa Metro Manila tayong dadaanan. So, doon tayo dadaan sa tinatawag nilang backdoor. So, dyan gawi sa Pagsadhan, Lukban, dire-diretso na yun hanggang doon sa Bitukang Manok. Gigilid muna tayo at may nararamdaman daw si OBR na kakaiba ron sa top box. Para daw dinudunggol yung likuran niya ng mga gamit doon. Nakita na namin yung problema. Itong isang bag sa ibabaw ng top box. Uh, Dumadaos-dos. Kaya inabuti na lang ni OBR na hawakan na lang niya kaysa galaw ng galaw habang bumabiyahe tayo. Dito, maganda-ganda pa kalsada. Lalo na siguro pagka nagawin na tayo ng malubak na kalsada, tsak na mas magkakaproblema pa rin sa gamit na nasa ibabaw. Approaching Monumento, Caloocan. So far so good. Malamig ang biyahe dahil wala pang araw at wala pang traffic. Dito na tayo sa may Cloverleaf, Balintawak Market. So dito, keep left lang tayo. Dito lang sa gawing kaliwa. Kasi sa gawing kanan, nandyan yung mga sasakyan na nagbababa ng kanilang mga paninda. Kaya para hindi kayo maabala, dito lang tayo sa gawing kaliwa. Tuloy-tuloy naman, no problem. Basta steady lang dito. Approaching Cubao Ilalim. So far so good, walang problema sa Pegoku, kayang-kaya yung karga, plus kaming dalawa ni OBR. Tungkol naman sa bagong palit na Leverage Shock, maganda ang play kaysa doon sa stock na pinagpalitan. So, tamang-tama. At kapapalit lang yung shock natin. Biyahe tayo. Manila to Leyte. Go, go, go! Yung full vlog natin ng top grade ng Levenger Shock, pwede nyong mapanood. I-click nyo lang yung thumbnail na ito sa channel natin. Ngayon, paliko na tayo dito sa Ortigas Flyover. Dito tayo dadaan dahil ang plano nga natin sa Antipolo tayo. Backdoor ang daan natin. Hindi dito sa may Calamba, Laguna. At mainam, makakit tayo ng bundok. Pasikat na ang araw. Welcome to Antipolo Arc na tayo. Mas malamig dito kaysa doon sa EDSA kanina. Kailangan mag-ingat. Ito na yung zigzag road sa may Antipolo. Madilim. Bangin yung kabilang gilid eh. Good morning. Ayan ang araw. Nandito tayo sa Padilla View Deck.
yung full vlog natin tungkol dyan sa view deck na yan at saka sa Pililya Windmill. Makikita niyo po sa channel natin. Ito po yung thumbnail niya. Daming mga bagong subdivision na tinatayo dito. Magkano kaya dito, no? Mukhang masarap tumira dito kaysa sa Maynila kasi mukhang malamig dito eh. Andito na tayo sa Pagsanhan, Laguna. Yung nasa kaliwa, yan yung simbahan. Sa kanan, yan yung munisipyo nila. At malayo-layo pa yung biyahe natin. Napansin ko yung kalsada ngayon dito. Marami nang naayos na mga lubak-lubak. Hindi katulad dati nung una natin na vlog ito. Masyadong maraming lubak. Lagi tayo nasa gawing kanan lang. Pero ngayon, no, malaki improvement eh. Kung biyahe kayo, papunta ng yan, gawin ng Bitukang Manok, Bicol, papuntang South, mas mainam na dito kayo dumaan, lalo na kung umaga naman or daytime. Walang traffic, ah, maalwan ng hangin, walang air pollution. Maayos dito. Highly recommended ko na dito kayo dumaan. Kaysa yung kahabaan ng Calamba, Laguna, dyan sa may Alabang Service Road ng SLEX nyo yung daanan nyo. Marami ng sasakyan doon, mainit. Lalo na pagka inabutan na kayo ng araw, nako, grabe na. So, mas maalwan dumaan dito. Dito na tayo ngayon sa Lokban, Quezon. Yung gawing kanan, yan yung papunta sa Kamay ni Jesus na simbahan. Na-vlog na rin natin yun. Kung gusto niyo mapanood, pwede niyong tingnan doon sa channel natin. Sa YouTube channel natin, hanapin niyo lang yung ganitong thumbnail. Ito yung vlog natin tungkol doon sa Kamay ni Jesus. Sa ngayon na kailangan na natin magpagas, bali ito yung first official na pagas natin dito sa PTT. Bago tayo umalis ng Valenzuela, full tank to. So, ito yung first time natin ngayon na magpapagas. $138 ang binayaran natin dito. Bali ano yun, 2.4 liters. So, yan pa lang ang nakonsumo ng Ligoku simula Valenzuela hanggang dito sa Lokban, Quezon. Next stop, dito lang sa malapit. Mag-breakfast tayo, McDo. Dahil kanina pang alas 2 ng madaling araw kami gising. Kaya nagugutom na rin. So, kain muna tayo ron. Back to the road. Tapos na tayo mag-breakfast. At nakapagpagasolina na si Goku. Pati tayo nakakain na. Kaya pwede na ulit sumabak sa biyahe. At para ma-imagine nyo lang. So, ito na yung tinakbo natin. Simula rin sa Valenzuela, Petron, hanggang dito sa McDo, sa Lukban. Ito yung map niya. 100 plus kilometers pa lang yung natatakbo natin. Out of around 900 to 1,000 kilometers na kailangan natin biyahe. Pero siyempre, for this day, hindi naman rarat-ratin natin hanggang hanggang Leyte agad. So, kung saan lang tayo abutin ng dilim or pagod na, kasi nga kanina pa alas 2 sa madaling araw kami gising. Kung mapagod na, maganda na kagad kami ng ma-check-in at makapagpahinga. And then, kinabukasan ng madaling araw, pwede tayong bumiyahe ulit. Dito tayo dumaan sa Tayabas Bypass Road. Bali, pa-exit na tayo ngayon ng bypass. Kakanan na tayo dito. Pagkanan natin dyan, yan na yung Tayabas Pagbilao Road. Yan, bali hanggang Pagbilao na yan. Yung babaybayin natin dyan. Kapag ganyan na may ginagawang kalsada, mas mainam na alalay-andar nyo. Huwag nyong tulinan. Lalo na yung ganito, fully loaded yung motor, mabigat yung dala. Konting tusok lang sa gulong nyo yan. Flat kagad yan.
masaklap pagka umabot hanggang dun sa mugs ninyo. Baka mabingkong yan pagka tinulinan nyo andar. So ayan, pakanan na tayo rito. Papunta na to sa pitukang manok. Ayan, natupad na natin yung sinabi natin nung nakaraang vlog natin dito na babalik tayo. Eto, at nakabalik na nga tayo dito. So pagmasdan ninyo yung ganda nitong bitukang manok, yung daanan dito. Grabe sa ganda. Wandering through the whispering trees, leaves beneath my feet in the autumn breeze. Golden sunlight peeking through, turning all the shadows blue. Oh, the forest calls my name. Every step it feels the same. A symphony of creaking wood. In the heart of the green it's understood. Birds above sing sweet and true as the path winds on, they're guiding through. Branches sway, they seem to dance, falling deep in nature's trance. Oh, the forest calls my name. Every step it feels the same. A mystery beneath the trees, lost in the wild, I'm feeling free. Shadows stretching long and lean, life unseen tucked in the green. The world stands still, the air so sweet, in the rustling leaves a heartbeat. River humming soft and low, whispering secrets only it knows. Magic lingers in the air as I breathe in deep without a care. Oh, the forest calls my name. Every step it feels the same. A mystery beneath the trees, lost in the wild, I'm feeling free. Birds above, I'm part of it all, in the arms of the forest tall. With every step I disappear, lost in the woods where life is clear. The forest calls my name. Every step it feels the same. Wrapped in colors wild and deep, through the trees my soul I'll keep. Walking on, I'm part of it all, in the arms of the forest tall. With every step I disappear, lost in the woods where life is clear. Yung full vlog natin dito sa Bitukang Manok, pwede nyong mapanood sa channel. Click nyo lang tong thumbnail na ganito. Sakop na to ng Atimonan at nadadalas na yung dito sa gawing kanan ang dinadaanan namin dahil yun nga, maraming kalsada ritong malubak at saka i-repair. Katulad niya, no? May mga kinalayod na yung tawag niya, espalto. So, ingat-ingat pagka kayo'y dadaan sa mga ganito dahil yung mga kinalayod na ganyan, mahirap kontrolin yung manibela yan. Kaya dapat alisto kayo pagka naging ganyan bigla. Pagbaba rin namin ng bitukang manok, uminit na. Hindi na hindi na kaya na nakasarado yung jacket. So, kailangan naka-open na yung jacket mo para medyo malwan. Hindi katulad na nasa taas pa kami sa bundok ng Bitukang Manok. Maganda pa lamig. Pero dito, wala na. Start na uminit. Kasi nga, ito rin, palapit na tayo ng dagat. Siyempre, yung salpok na hangin galing sa dagat. Nakakaitim talaga yan.
Aba, in fairness, maayos na yung kalsada dito sa paliko na to. Doon sa nakaraang vlog natin, napunta tayo dito sa Atimonan. Malubak tong part na to. Pero ngayon, ayos na, oh. Hindi ka na kakabahan na umislide ka rito. Ayos, ayos. May mga improvement naman. Dito sa gawing kaliwa, yung Atimonan Park nila. So, na-vlog na rin natin yan. Kung gusto nyo mapanood, hanapin nyo lang yung template na to sa YouTube channel natin. Kasama na rin dyan yung Serena ng Atimonan na madadaanan natin ngayon. Pero hindi na tayo hinto doon. Diretso na tayo. Ayun, nakita niyo yung Serena? Ang dagat! Wow, dagat! Andito tayo ngayon sa Plaridel, Quezon, Maharlika Highway. Itong binabaybay natin. So far so good, walang problema sa mga karga natin. Si Goku, normal naman yung andar, kayang-kaya pa rin. Ang shock natin, okay din naman. Minsan nasasagad namin yung shock dahil matinding lubak at saka mabigat yung dala rin. So normal lang yun. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Okay, approaching na tayo sa Gumaka Bypass Road. Hindi ko alam kung bakit medyo traffic pero dito na tayo sa gawing kanan. Total sa bypass road naman tayo dadaan. Mukhang nagdadalawang isip yung four wheels doon kung magba-bypass siya o dediretso. Kaya siguro matraffic doon. Goku, kaya ba natin to? Fully loaded ka, tapos dalawa pa kami ni OBR ang sakay. Kaya mo bang i-overtake to? Tara, subukan natin! Yun sinasabi ko, may power. Yan ang power na hybrid. Ayos, Goku, lakas mo! Oh, ano to? Light vehicles daw, pwede rito. Bypass ulit. So, meron palang bypass dito sa Lopez. So, para ma-imagine ninyo kung ano tong bypass na to or ano yung sakop. So, ito yung Google Map niya. Bali, iniwasan yung poblasyon. Mainam naman may bypass. Kasi sa mga napanood ko na vlog na dumadaan dito, hindi ito nababanggit eh. Meron palang Lopez Bypass Road. So, yan yung Google Map. Ito pala yun, oh. Dito kagad yung exit mo, Lopez Bypass Road. Kasi yan, nakikita ko sa mga vlogger, itong part na to, na sobrang traffic na na-experience nila. Yung parang may ginagawang overpass. So, kami ngayon, ito, okay naman. Malubak, syempre, dahil may ginagawa. Pero yung dumadaan, both lane na. So, yung kaliwa at kanan, nagagamit naman. Hindi katulad dun sa mga video na panood ko na kailangan na mag-stop muna isang lane para makadaan yung kabila. Okay, so ingat-ingat lang. Malubak talaga at matatalim yung mga bato dito. Sana hindi kayo maplatan. Gulpi sarado na yung shock namin sa sa lubak. Kaya mahirap din mag-overtake. Pero safety first talaga para makarating tayo sa pupuntahan natin. Yan. Welcome to Kalawag na. Maganda yung performance ng ni Goku. Ang talagang naging comment ko lang dito sa motor na to, sa scooter na to, yung suspension. Kaya nagparepack ako ng shock sa unahan and then yun nga, pinalitan yung shock dito sa likod. Maliban doon, wala na akong ibang comment.
maganda yung performance nitong motor na to. Fully loaded kami, totoo yun. Yung top box, grabe ang laman ng gamit doon. Kasi hanggang May 2 kami sa Leyte. So imagine niyo na lang yung dami ng dala namin. Plus, may mga pasalubong pa. Siyempre, galing kami Manila. Puntahan namin yung mga tiyahin namin doon, pinsan, pamangkin. So, kailangan meron naman kaming pasalubong sa kanila para masaya ang lahat. Ride safe! Dito na tayo manananglian sa Calawag Jollibee. At past 11 na. So, sakto-sakto. Nandito tayo. Hindi ko alam kung sa susunod na bayan meron pang fast food chain tayo madadaanan. Pero para sigurado, dito na tayo mag-lunch break. So, let's eat! Yay! Welcome to Bicolandia! Picture-picture muna tayo dito. Okay, let's go. Pasukin na natin ang Bicolandia. Ang haba na ng biyahe namin. Nalay na yung paa ko dahil hindi ako makatapak na maayos sa stepboard. At feeling ko mainit din yung puwet ko sa tagal ng pagkakaupo. Ngalay na. Kaya magpahinga muna tayo dito sa may ilalim ng puno. Kaysa madisgrasya tayo, mas mainam na magpahinga muna. Salamat at nakapagpahinga kahit konti. Let's go! Back to the road! Andito tayo ngayon sa Tagkawayan, Petron. At si Goku ay nauuhaw na. So, ngayon ay nakapagpakarga tayo ng 191 pesos. Yun ay 3.25 liters. At CR break lang tayo, inom tubig, and then biyahe na ulit. As per Google Map, ito na po yung ating na biyahe. Yung kulay blue na yan. So, andito tayo ngayon sa Tagkawayan. Kakapagod. Minsan, isipin mo, sana naka 4 wheels ka para naka aircon. Pero pagka may traffic na, isipin mo naman na salamat nakamotor, pwedeng dumaan sa gilid. Ay, nako. Anyway, konti na lang to. At biyahe na ulit tayo. Dito sa Tagkawayan, ang experience natin na malupit ang lubak at traffic na nadanas natin. Simula Valenzuela hanggang dito. So, Tagkawayan ngayon ang as per experience namin, ang malulupit ang lubak at traffic. Dahil nga rin dyan sa ginagawang kalsada. Kaya ingat-ingat lang. So isang dahilan yan kung bakit medyo mabagal ang ating pag-usad pagdating dito sa Tagkawayan. Bandang 6:00 ng gabi, naghanap na kami ng matutulugan. At iyan nga yung nakita namin. Ang binayaran namin ay 600 pesos. Naka-aircon at may sariling CR, tapos kasya yung mag-asawa
sa higaan. So, okay naman, nakaparada naman ng ayos yung motor. At yung memory card ng action camera natin napuno na bago pa kami nakarating dyan, kaya hindi ko na nai-record. Yun. So, sana mag-subscribe kayo at salamat sa panonood ninyo hanggang dito sa dulo nitong day 1 na biyahe namin simula Manila to Leyte. So, sana yung next video natin panoorin nyo rin. Salamat po. Ingat kayo. Bye-bye.